Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kasama ng mga aming inaaralan sa Biblia, gayon din po sa ating mga kasama na nasa Zoom video conferencing para sa gabing ito. Malagod po namin kayong tinatanggap sa pulong ng mga saksi ni Jehovah para sa araw na ito. Tayo po ay magpasimula sa ating pagpupulong sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri sa Diyos na Jehovah. Awitin natin ang bilang 89 na may pamagat na makinig at sumunod upang pagpalain ka. Ang ating awit po ay halaw sa aklat ng Lucas, Kabanata 11, talatang 28. Pakisuyo po sa himig ng ating musika. Maligaya muli tayo mga kapatid na muling nagkasama-sama sa gabing ito para sa ating pagpupulong. Ang ating programa ay iikot sa Kabanata 14 ng Aklat ng Kawikaan. Meron 3 bahagi ang ating pagpupulong. Ito ay ang kayamanan mula sa salita ng Diyos, maging mahusay sa ministeryo at pamumuhay bilang Kristiyano. Sasaklawin ng Kabanata 14 ang ilang mga tampok na bahagi sa ating pagpupulong katulad ng mga paghahanda kapag nagkaroon ng sakuna at iba pang mga presentasyon mula sa ating mga sinasanay na mga mamamahayag. Bueno, tayo ay dumako na sa unang bahagi ng ating pagpupulong, kayamanan mula sa salita ng Diyos. Para sa 10 minutong maiksing pahayag na may paksa na pag-isipan ang mga gagawin mo kapag nagkaroon ng sakuna. Ito po ay ihaharap sa atin ni Brother Jeric Nuestro. Na-detect ang isang virus mula sa China na madaling makahawa sa tao. At noong March 2020, idineklara na itong outbreak o pandemic na nakaapekto sa buhay ng tao sa halos buong mundo, ang COVID-19. Taong 2022, isang nagbabantang tagutom sa iba't ibang bahagi ng mundo
dahil sa kapusan ng pagkain, dahil pinalala ng pandemic at mas lalong pinalala ng digmaan ng Russia at Ukraine. Nitong lamang 2025, isang napakalaking wildfire ang nangyari sa bansang Amerika na sumira ng ekta-ektaryeng lupain at mga bahay. At dito sa ating bansa, nakaranas din ng ganito sa may bandang Zambales at Ilocos Norte. Kaya tama lang na dapat pag-isipan ng bawat isa o na isang pamilya ang magagawin kapag nagkaroon ng sakuna. Sa mga nabanggit ko ng mga sitwasyon gaya ng sakuna, epidemya, kaguluhan, hindi natin maiiwasan yan. Pero maiiwasan natin ang mga panganib. Sa paanong paraan? Kung susundin ang mga tagubilin ng gobyerno, lalo na pagdating sa mga evacuation at sa mga restriksyon. Pwede ding paghandaan sakuna. Kaya dapat alamin ang tagubilin ng gobyerno para dito. Halimbawa, baka kailangan magtabi ng pagkain na hindi madaling masira. Pag-iimbak ng malinis na tubig. Pagkakaroon ng mga first aid kit sa ating mga tahanan. Paano naman kung may nakakahawang sakit na kumakalat na sa ating lugar? Sundin ang protocol na ibinibigay ng gobyerno tulad ng palaging paghuhugas ng kamay, social distancing, at pagsusuot ng face mask. At pag-quarantine kung sakaling ikaw ay nakakaramdam na ng hindi maganda. Yang ganitong pagsunod ang nagpapakita lamang na mahalaga sa atin ang buhay na regalo ng Diyos na Jehovah. Kung meron ng sakuna, baka may narinig tayo ng mga impormasyon mula sa ating mga kaibigan, kapitbahay, o kaya sa media, fake news pa. Huwag maniwala agad. Makinig lamang tayo sa mapagkakatiwalaang impormasyon ng gobyerno at mga doktor. May payo sa atin ang Biblia sa bagay na ito. Pakasuyo na basahin natin ang Kawikaan, Kabanata 14, talatang 15. Kawikaan 14:15. Sabi dito, pinaniniwalaan ng walang karanasan ang lahat ng narinig niya, pero pinag-iisipan ng marunong ang bawat hakbang niya. Pinag-iisipan ng marunong ang bawat hakbang niya. Kaya naman, sinisikap ng lubog na kapamahala at ng tanggapang sangay na makakuha ng mga tamang impormasyon na maibibigay ng mga tagubilin lalo na nakakaapekto sa ating mga pagpupulong at pangangaral. Naranasan na natin lahat yan nang ihinto muna ang face-to-face ng mga pulong. Assembleya, ang ating pagdiriwang ng memorial. Via Zoom lang tayo noon nagtutipon, di ba? Doon lang tayo nakikita. Ilang taon din yun. Nung sinunod natin kaayusan, inaingatan natin ang hindi lang ang ating sarili, kundi ang sa iba rin. At lalo pa, naging maganda ang tingin ng mga tao sa mga saksi ni Jehovah. Huwag din tayong dumepende sa nararamdaman mo o sa kaya sa naranasan mo na. Baka minsan masabi mo pa, malakas naman ako. Hindi ako mahahawa dyan. Vitamin C lang katapat niyan. Huwag tignan natin ang mabala sa kasulatan sa Awit 14:12. Atrasan tayo ng konti. 14:12 ng Kawikaan. May daan na matuwid sa tingin ng isang tao, pero kamatayan ang nasa dulo nito. Huwag ding makinig sa mga di sumusunod sa mga tagubilin ng organisasyon ni Jehovah. Tandaan na pinag-aaralan maigi ng lupong tagapamahala ang mga tamang hakbang na dapat nating gawin. Hindi sila gumagawa ng mga batas o sariling batas, kundi inaayon din nila ito na sa pinagagawa ng gobyerno ng tao. Kaya huwag kang lalapit sa mangbang dahil wala kang makukuhang mabuting bagay sa labi nito ayon sa Kawikaan 14:7. Pasuyo po sa larawan. Makita natin na nariyan ang isang pamilya na matamang nakikinig sa broadcasting at malamang yan ay update.
At posible rin na isang elder ang ama ng tahanan. At bilang mga tagapangasiwa ng kongresyon o elders, handa ba ang bawat isa na sundin ang mga tagubilin at magtiwala kay Jehovah kapag may sakuna? Salamat po sa larawan. Kapag kinailangan ng mga kapatid ng tulong sa mapanganib na sitwasyon, paano matutularan ng mga tagapangasiwa si Sadok? Ayon sa ating referensya. Sino ba si Sadok? Si Sadok ay isang saserdote na napakatapang, napakarunong. Sinamahan niya si Haring David noong panahon na tinutugis siya ng kanyang anak na si Absalom. May dala rin siyang armas, kahit wala siyang experience pakipagdigma. Pero handa niyang ipagtanggol si David at mga kaibigan niya. Ginagawa niya ang lahat sa matalino at maingat na paraan. Ayon na rin sa mga tagubilin na binibigay sa kanya ni Haring David. Kaya naman, resulta na pagtagumpayan nila ang krisis na iyon. Nais na malingkod ni Jehovah magtulungan, pero kung minsan, kailangan talaga ng tapang para magawa iyan. Anong tatlong paraan ang dapat gawin ng mga nangangasiwa sa kongregasyon? Una, sumusunod sa mga tagubilin. Pag-isip ng kapag kailangan ng pagkakaisa sa mapanganib na sitwasyon, mahalaga ang pagsunod lalo na sa tagubilin ng tanggapang pangsangay. Dapat na regular na pinag-aaralan ng mga nangangasiwa kung paano maghahanda kapag may sakuna, bago ang sakuna at pagkatapos ng sakuna. Ikalawa, maging matapang pero maingat. Mag-isip ng mabuti bago kumilos. Isipin ang pinakaligtas na paraan kung paano makakatulong sa nangangailangan. At panghuli, umasa kay Jehovah. Wala na tayong aasahan pa kundi ang Diyos na Jehovah. Tandaan na talaga nagmamalasakit sa atin si Jehovah, sa iyo, sa mga kapatid, dahil gusto niya na tayo ay manatiling ligtas. Kaya naman, makasisiguro nagagabayan niya tayo na magawa ang mga tamang desisyon sa pagtulong sa mga kapatid sa panahon ng mga sakuna. Kaya manatili mapagbantay, maging update din tayo sa mga nangyayari sa ating paligid, kalagayan para makapaghanda tayo kung magkaroon man at ibang uri ng sakuna. Maraming salamat, Padre Nuestro, sa malinaw na pagharap sa amin ng paksa. May kinalaman sa mga dapat gawin kapag nagkaroon ng sakuna. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng kayamanan mula sa salita ng Diyos, 10 minutong talakayan para sa espiritual na hiyas. Pangungunahan sa atin ito ni Brother Junel de Los Angeles. Sino po ang nagnanais magbasa ng binabanggit ng Kawikaan chapter 14 verse 17? Okay, si Gab. Ang madaling magalit ay gumagawi ng may kamangmangan, pero ang nag-iisip mabuti ay kinapopootan. Ayan, salamat. Para sa tanong, bakit kinapopootan ang mga taong nag-iisip mabuti? Sige po, si Brother Daulong. Sa Kawikaan 14:17, masabing kinapopootan na ang mga nag-iisip ng mabuti dahil gaya ng sabi dito, kadalasan kinapopootan ng mga hindi paliisip ang mga taong gumagamit ng kanilang mental na kakayahan. At sa gayon din na paraan, gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan 15:19, kinapopootan din ang nag-iisip ng mabuti dahil sa kanilang tamang paggawa ng kalooban ng Diyos o hindi ba bahagi ng sanlibutan. Salamat. Sino pa po? Okay, sa likuran po, si Sister CK. At bilang halimbawa sa bagay na yon, may mga kabataan na saksi ni Jehovah na gumagamit ng kanilang kakayahang mag-isip at naninindigan sila laban sa mga panggigipit, ay umiiwas talaga sa mga impluensya ng mga kasamahan nila or mga kaidaran nila. At sigurado yung mga ganito ay tinutuya. Maraming salamat. Okay po, si Sister Umali.
sa ibang salin ng Biblia, binanggit yung Kawikaan 14:17 na a man of wicked devices. Sabihin, tumutukoy ito sa taong mapanlinlang o nag-iisip ng masama o may masamang balak. So, sabi dito, mas okay pa daw yung mainitin yung ulo o padalos-dalos kaysa dun sa maingat nga pero masama pala o masama gamit yung kanyang talino. Yan, maraming salamat. Okay, siguro kompleto na po yung sagot doon. Dumako na po tayo para sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito. Anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sige po, sisters, unahan po. Natutunan ko dito sa Kawikaan 14:15 na huwag basta-basta naniniwala sa lahat ng naririnig natin. Makinig lang tayo sa tamang impormasyon na nanggagaling sa namamahala sa atin. Dahil marami naglipa ng mga fake news. Halimbawa sa mga natural na mga sakuna, kaguluhan, pwede nating maiwasan yung kung makikinig tayo sa tamang tagubilin at restriksyon. Kapag gawa natin yon, napakita natin ang kahalagahan ng buhay natin na regalo ng Diyos. Ganon din ang maganda tingin ng mga ibang mga tao sa mga saksi ni Jehovah. Salamat. Okay, si Sister Daulong. Gusto ko po yung nasa Kawikaan 14:7 kasi napaisip po ako kung gaano kahalaga na piliin nating mabuti kung sino yung laging kinakausap natin. Kapag mali po yung napili nating laging kausap, pwede po tayong maapektuhan, lalo na sa pananaw at asal natin. Kaya makatulong po sa akin itong paalala para mas maging maingat ako. Salamat, magandang punto iyon. Sa likuran po tayo, si Sister Atamosa. Sa tekstong Kawikaan 14:12, mapapalahanan po tayo nito sa paggawa ng desisyon. Mababasa po natin, may daan na matuwid sa tingin ng isang tao. Ibig sabihin, baka sa paningin natin mukhang tama yung desisyon natin. Pero kung ang desisyon natin ay base lang sa sarili nating unawa, hindi natin maiwasan na magkamali tayo. Kaya katalinuhan na hindi tayo umasa sa sarili nating unawa, lalo't di tayo perpekto. Tandaan po natin na mas marunong sa atin si Jehovah. Kaya kapag gumawa tayo ng desisyon, manalangin muna tayo sa Kanya, hilingin yung Kanyang gabay at karunungan, at tiyak na maiiwasan natin yung maling resulta at magiging masaya po tayo. Tama. Sa likuran po tayo ulit, si Sister Torres. Dito sa Kawikaan 14:3, natutunan ko na kapag nagsasalita tayo, mahalagang pag-isipan mo ng mabuti. Mahalagang pag-isipan mo ng mabuti kung ano magiging resulta sa mga kapatid man o kamag-anak para mapanatili natin ang kapayapaan at lalong higit mapapupurihan natin ang Diyos na Jehovah. Sa Zoom po tayo sa account ni Jana and Hailey. Sige po. Nagugustuhan ko naman po ang sinasabi ng Kawikaan 14:23 na sinabi roon na may pakinabang sa bawat pagsisikap po dahil kahit mahiyain po ako ay sinikap ko ngayon na papurihan si Jehovah sa pagkokomento at alam ko po na napasaya ko po si Jehovah kahit sa maliit na kaya ko lang po. Salamat. Kinokomendahan namin pagsisikap ko na magkomento ngayon. Sige po, Sister Maglangit. Sa Kawikaan 14:8, dahil sa karunungan na unawaan ng matalino ang daang tinatahak niya, pero ang mga mangmang ay nadadaya ng sarili nilang kamangmangan. So natutunan ko, ang matalinong tao ay pinag-isipan niya yung mabuting actions na kinukonsider niyang tama sa mga options na open sa kanya at tinitignan niya yung possible outcome na tatahakin niya, kaya pinipili yung course na pupuntahan niya ng may katalinuhan. Samantalang doon naman sa mangmang, ang resulta nito ay kapahamakan. Kaya naman sa mga decisions ko, i-apply ko po ito at dapat nakaayon sa daan ni Jehovah. Gandang punto. Sister Herotani? Sa Kawikaan 14:12, may daan na matuwid sa tingin ng isang tao, pero kamatayan dulot nito. Kung aasa tayo sa ating sariling pangunawa at pantingin sa mga bagay-bagay, baka tayo ay magkamali at magdulot ito sa atin ng kapahamakan. Ang salita ng Diyos na nasa Biblia ang maggagabay sa atin tungo sa ligtas na landas. Kailangan natin magsikap na pag-aralan ng salita ng Diyos upang masanay ang ating mga kakayahan sa pangunawa na makilala kapwa
ang tama at mali at gamitin natin ito sa ating buhay. Magandang punto po. Gamitin ang lubusan ng salita ng Diyos. Si Sister Centillas. Nagustuhan ko po yung prinsipyo sa Kawikaan 14.4 tungkol sa paggawa ng desisyon. Sa reference, pinaliwanag na kung paanong walang baka sa sabsaban, walang aalagaan, at maliit lang ang gastusin ng magsasaka. Kung may toro naman siya, may aalagaan man, pero mas madami ang ani niya. Natutunan ko po dito ang kahalagahan ng pagtitimbang ng mga bagay-bagay sa paggawa ng desisyon. Halimbawa sa pagpili ng trabaho, pag-aasawa o pagbili ng isang bagay. Ano pa man ito, laging din nating i-consider si Jehovah. Salamat. Sister Barce po sa unahan. Sa larangan, nakakatagpo tayo ng mga taong opposer. Sila ay manunuya, mananalansang at mayayabang pa. Ang tawag sa kanila sa Biblia ay mangmang. Kaya kung tayo man makasumpong ng ganitong individual, huwag tayong masiraan ng loob, huwag tayong mag-react, manatili lang nakalmado dahil tayong mga mapagpakumbaba na sa atin ang tunay na karunungan na nagmumula sa Diyos na Jehovah. Binanggit ito sa Kawikaan 14:6 at 7. Salamat po. Brother Belmonte, Odi. Sa Kawikaan 14:25, ang tapat na testigo ay nagliligtas ng buhay. Kaya po sa ministeryo, sa pangaral natin, yung mga natutunan natin katotohanan, kapag tinuturo natin yung sa mga natatagpuan natin, natutulungan po natin silang itama kung ano po yung mga maling turo na natutunan po nila. Kaya sa unang Timoteo 4:16 po, na yung sarili natin at yung mga nakikinig sa atin, na naililigtas din po. Okay. Sister MJ sa likuran. Sa Kawikaan 14:30, ang pusong mahinahon ay buhay ng katawan. Yung paggawa natin kung ano yung makakaya natin upang malutas o maayos yung mga di pagkakaunawaan, ay makakatulong yun sa magkaroon tayo ng malusog na buhay at mapayapang kaugnayan sa iba. Salamat. Sister CK. Dito sa Kawikaan 14:4 sabi, kapag walang baka, malinis ang sabsaban, pero magiging sagana ang ani dahil sa lakas ng toro. Okay. Bali yung simulaing ito ay tumutulong sa atin na kapag tayo ay nagde-decide kung anong trabaho ang ating pipiliin, kung anong sasakyan ang ating bibilhin, or anong bahay, or anong desisyon. Ibig sabihin lamang, tinitimbang ng taong marunong ang advantages at disadvantages at susuriin niya kung sulit ba mang pagsikapan at gastusan ng isang bagay na yun. Sige, last na po sa 25 minutes. Mike Liz, si Sister Umali. Yes po sa akin yung Kawikaan 14:5. Natutunan ko po dito na kinapopuotan ni Jehovah ang pagtestigo ng may kasinungalingan o sinungaling na testimonya. Pwede kasi itong mapahamak ang iba. Tulad po ni Nabot na Jezreelita, dahil sa kasinungalingan ng dalawang walang kwentang lalaki, siya po ay pinagbabato hanggang mamatay. So pinapakita lang nito na pwede palang mapahamak yung iba o yung ating mga kapatid sa hindi magandang mga salita. Maraming salamat mga kapatid sa inyong mga pinagandang komento. Salamat Brother Edolos Angeles sa pangunguna sa talakayan ng espiritual na hiyas. Tayo naman ay dadako sa sunod na may bahagi para sa ating unang sasanayin. Ang kanyang atas ay pagbabasa sa Biblia at ang kanyang material ay ang Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, mga talatang 1 hanggang 21. Tunghayan natin ang bahagi ni Brother Riden Miranda. Ang babae na talagang marunong ay nagpapatibay sa bahay niya, pero sinisira ito ng sariling mga kamay ng mangmang. Ang lumalakad ng tapat ay natatakot kay Jehovah, pero ang taong liko, ang landas ay humahawak sa kanya. Ang mayabang na pananalita ng mga mangmang ay gaya ng pamalo, pero ang mga labi ng marurunong ay poprotekta sa kanila. Kapag walang baka, malinis ang sabsaban, pero nagiging sagana ang ani dahil sa lakas ng toro. Ang tapat na testigo ay hindi magsisinungaling,
Pero puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig ng sinungaling na testigo. Ang mayabang ay naghahanap ng karunungan pero walang matagpuan. Pero ang may unawa ay madaling makakuha ng kaalaman. Huwag kang lalapit sa mangmang dahil wala kang makukuhang kaalaman sa kanyang mga labi. Dahil sa karunungan, nauunawaan ng matalino ang daang tinatahak niya. Pero ang mga mangmang ay nadadaya ng sarili nilang kamangmangan. Pinagtatawanan lang ng mga mangmang ang pagkakasala. Pero ang mga matuwid ay handang makipagkasundo. Ang puso ang nakakaalam sa sarili nitong kirot. At hindi mauunawaan ng iba ang nararamdaman nitong saya. Ang bahay ng masasama ay wawasakin, pero ang tolda ng mga tuwid ay magiging matatag. May daan na matuwid sa tingin ng isang tao, pero kamatayan ang dulo nito. Kahit tumatawa ang isa, maaaring may kirot sa puso niya. At ang pagsasaya ay pwedeng mauwi sa pamimigati. Aanihin ng di tapat ang bunga ng landasin niya, pero tatanggap ng gantimpala ang mabuting tao dahil sa ginagawa niya. Pinaniniwalaan ng walang karanasan ang lahat ng naririnig niya, pero pinag-iisipan ng marunong ang bawat hakbang niya. Ang marunong ay maingat at lumalayo sa kasamaan, pero ang mangmang ay padalos-dalos at sobra ang tiwala sa sarili. Ang madaling magalit ay gumagawi ng kamangmangan, pero ang nag-iisip mabuti ay kinapupuotan. Ang mga walang karanasan ay magiging mangmang, pero ang matatalino ay kinokoronahan ng kaalaman. Ang masasama ay yuyukod sa harap ng mabubuti. Ang masasama ay yuyukod sa pintuang daan ng matuwid. Ang dukha ay kinapupuotan kahit malalapit sa kanya. Pero maraming kaibigan ang taong mayaman. Ang humahawak sa kapwa niya ay nagkakasala, pero maligaya ang nagmamalasakit sa mga dukha. Maraming salamat, Brother Miranda, sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi. Si Brother Miranda ay sinasanay natin sa Aralin 11 ng ating brochure na maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Ang aralin ay may kinalaman sa sigla. Mahalaga yung magpakita tayo ng sigla kasi kung tayo ay nagbabasa o nagpapahayag, ito yung pwedeng magpakilos dun sa ating mga tagapakinig. Dun sa bahagi ni Brother Miranda ay nakita natin na napapahalagahan natin yung pangatlong bullet na sinasabi na gawing buhay ang pahayag o presentasyon mo. Sa kanyang pagbabasa, nakita natin, nagpakita siya ng damdamin o dinaramdam niya mismo yung kanyang binasa. At makakatulong din, Brother Miranda, kung sa susunod na bahagi mo ay pwede mong pagpraktisan na magkaroon din ng ekspresyon ng muka at pagkumpas. Bagaman kinokomendahan natin kanina habang nagbabasa siya, tumitingin din siya sa audience. Okay? Maraming salamat, Brother Miranda, sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi. Tayo ay dadako na sa sunod na may bahagi para sa unang bahagi ng ating maging mahusay sa ministeryo. Ang kanilang setting po ay pampublikong pagpapatotoo. Tunghayan natin ang bahagi ni Sister Joy Vasquez kasama si Sister Raquel Alimanyo. Hi ate, may hinihintay ka po? Oo, hinihintay ko po yung kasama. Mag-apply kami po ng trabaho. Ah, ganun po ba? Mahirap pa naman mag-apply ngayon sa trabaho, no? By the way, ako nga po pala si Joy. Ikaw po, anong pwedeng itawag sa iyo? Ah, ako naman po si Raquel. Oo nga, Joy. Pero ang dami namang naming ina-applyan. Ang kailangan po nila, yung matataas po na, nakapagtapos po ng pag-aaral at matataas po na standard. Pero yung pass out naman po nila, hindi naman po sapat. Tama ka dyan, Ate Raquel. Hindi ikaw nag-iisa sa ganyang sitwasyon. Marami tayo, no? Pero dito din sa sitwasyon natin ngayon, nakakalungkot isipin, pero yan talaga yung realidad natin ngayon. Realidad?
Ay, oo nga, Joy, lalo na. Dahil lang umupahan ako. Tapos ako lang po ang inasa ng pamilya namin. Tapos yung mga magulang ko may edad na. Pero Ate Raquel, alam mo ba na may pangako ang Diyos sa atin para magkaroon tayo ng pag-asa at huwag masyado mag-alala sa panahon ngayon? Talaga pa, Joy? Saan ba yung nahanap? Dito yan mismo sa Biblia, ate. Dito sa Isaias 65:21 at 22, ang sabi po, magtatayo sila ng mga bahay at titira sa mga iyon at magtatanim sila ng ubas at kakainin ng bunga nito. Hindi sila magtatayo pero iba ang titira at hindi sila magtatanim pero iba ang kakain. Dahil ang mga araw ng bayan ko ay magiging gaya ng mga araw ng isang puno at lubusan silang masisiyahan sa gawa ng kanilang mga kamay. Base sa binasa natin, ate, ano pong pagkakaintindi mo dito? Ang pagkakaintindi ko, Joy, kung sino ang nagtayo, siya din ang tetera. Kung sino din ang nagtanim, siya rin ang kakain. Alam mo, Joy, ang ganda nun. Ngayon ko lang yan nalaman. Totoo, ate, no? At ang Diyos mismo ang nangako sa atin yan, kaya makakasiguro tayo na kayang-kaya niya itong gawin. Nabigyan ka po ba ng pag-asa neto sa nabasa natin sa Biblia? Oo, Joy, napakaganda kasi yung sinabi mo. Hulog yun ng langit sa akin, Joy. Salamat din, Ate Raquel, dahil nakipag-usap ka sa akin ngayon at sana po makapasa kayo sa a-applyan ninyong interview. O, sige, salamat din. Andito na yung kasama ko. Okay, ate. Ako nga pala si Joy ulit at isa po akong saksi ni Jehovah. Ako naman din si Raquel. Salamat din. Salamat po. Salamat, Sister Vasquez, sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi at sa iyo ding may bahay, Sister Raquel Alimanio. Si Sister Vasquez ay sinasanay natin sa Aralin 3, punto number 3 para dun sa ating brochure na mahalin ang mga tao. Ang aralin ay may kinalaman sa pagpapakita ng empatiya. Doon sa bahagi ni Sister Vasquez, nakita natin na kinapit niya yung point doon sa letter B. Pakinggan siya para maipakita ang mahalaga sa kanya ang kanyang sinasabi. So nakinig muna siya doon sa nararamdaman o yung sinasabi ng kanyang may bahay. At hindi siya basta nagsalita. Pinakinggan niya na hanggang matapos yung kanyang kausap para doon sa kanyang niloloob. At pagkatapos noon, sinabi niya na naiintindihan niya ito at bukod pa doon ay nagbanggit siya ng kasulatan para maginhawahan yung kanyang tagapakinig. Mahalaga yung pagpapakita ng empatiya para maitawid natin ng mabisa yung mensahe ng ating hinaharap sa kanya mula sa Biblia. Okay? Ang sunod na may bahagi natin ay para sa pagdalaw muli. Ang kanilang setting, bahay-bahay pa rin. At tingnan natin kung paano niya ikakapit yung pagsasanay dito sa kanyang assignment. Ang bahagi ay kay Sister Irene Villapando, kasama niya si Sister Josephine Austria. Hi, Juvie. Kumusta ka na? Kumusta pala yung binigay ko sa yung magazine na iniwan sa'yo? Okay naman ako, Ate Irene. In fact, hanggang ngayon, iniisip ko yung huling na pag-usapan natin na bakit kailangan pa ng kaharian ng Diyos samantalang meron naman tayong gobyerno. Tama naman yung sinabi mo. Actually, ginagawa talaga ng gobyerno ang lahat para mabigay ang pangangailangan ng tao. Pero sa palagay mo ba, ano ba yung observation mo ngayon? Sa palagay mo ba, kaya ba nilang ibigay lahat yung mga pangangailangan ng tao? May patupad, kahit magpatupad nila yung mga gusto nilang ibigay sa mga tao. Sa palagay mo ba, magampanan nila yung bigyan na solusyon, yung kamatayan, yung gutom, o yung mga pangangailangan na katulad ng pagtanda, yun. Sa palagay mo, maalis ba yun ng gobyerno? Oo nga no, ate, palagi silang bigo. Kahit na ang gaganda ng mga programa at mga platapormang pinapatupad nila. Tamang-tama yung dala ko sa iyo ngayon, ito tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito yung kaharian, ito yung gobyerno ng Diyos kung saan ito yung magbibigay ng solusyon sa lahat ng problema na nararanasan ngayon ng tao katulad ng
yung gutom, mga pangangailangan sa pagtanda ay yung pagtanda ng tao at kaguluhan na minsan nagreresulta ng digmaan. Ito yung pag-asa na magbibigay sa atin ng solusyon talaga. Kaya at saka isa pa, ito yung magbigay din sa atin ng pag-asa na mabuhay tayo magpakailanman dito sa lupa. Wow, ang ganda mo naman pala ng gagawin ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, ate. Oo, ito yung katotohanan na sinasabi namin sa mga tao na ito talaga dapat natin bigyan ng pagpapahalaga at saka yung pagpapahalaga sa pag-aaral ng Bible na magkaroon tayo ng makakatulong yung pag-aaral ng Bible na umasa tayo at magtiwala sa gobyerno ng Diyos. Sige ate, dahil dyan, na-convince ako na mag-aral ng Biblia. And marami rin pa rin akong gustong matutunan tungkol sa kaharian ng Diyos and same time, sa Bible din. Okay, tama naman. Sige, kunin ko lang yung schedule mo at saka yung phone number mo. Sige ate, if possible, mga araw ng Sabado at bandang hapon na din. Okay, salamat naman. Ito yung number na ibibigay ko sa iyo. Maraming salamat, Sister Villapando, at sa iyong may bahay, si Sister Josephine Austria. Si Sister Villapando ay ating ay sinasanay doon sa Aralin 9 na ang brochure na mahalin ang mga tao. Ang aralin ay may kinalaman sa pag-isipan ang sitwasyon ng nakausap mo. Doon sa kanilang presentasyon, nakita natin na yung sentiment ng may bahay ay tungkol kung paano tinutugunan ng kasulukuyang gobyerno yung mga problema ng tao. Ano ang ginawa ni Sister Villapando? Well, base doon sa kanyang bahagi, ay sinuri niya kung paano makatutulong yung pag-aaral ng Biblia para doon sa kanyang tanong. Ano yung material na ginamit niya? Nag-alok siya ng literatura, may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Makakatulong yung ating literatura para maunawaan ng ating may bahay kung paano makakatulong ang kasulatan para mapabuti ang buhay ng ating kausap sa ngayon. Sa kabuuan, Sister Irene, naging mahusay ang pagganap mo sa iyong bahagi. Para sa ating huling sasanayin sa gabing ito, ang kanilang bahagi ay paggawa ng alagad. Ang setting po ay Bible study. Tunghayan po natin ang bahagi ni Sister Carmen Infanso kasama si Sister Tresila Blancat. Okay na. Nasubukan mo na bang basahin ang Biblia araw-araw, Presi? Ay, nako, hindi. Kasi ang kapal-kapal ng Biblia. Tapos, makita ko pa lang, naboboard na akong basahin ito. Kung sa bagay, ganun din ako nung una kong subukan ng pagbabasa ng Biblia. Paano kaya tayo makikinabang kapag binabasa natin ang Biblia? Pero bago mo sagutin yan, nais kitang pakisuyuan na basahin sa Biblia ang ulat sa awit 1, 1, 2, 3. Maligaya ang taong hindi sumusunod sa payo ng masama at hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan at hindi umuupo sa upuan ng mga nangungutya. Sa halip, nalulugot siya sa kautusan ni Jehovah at ang kautusan niya ay binabasa niya ng pabulong araw at gabi. Magiging gaya siya ng isang puno na nakatanim sa tabi ng daluyan ng tubig, isang puno na namumunga sa panahon nito na ang mga daon ay hindi nalalanta at ang lahat ng ginagawa niya ay magtatagumpay. Salamat sa pagbabasa. Paano daw natin dapat basahin ang Biblia? Sabi sa binasa ko, kailangan daw basahin ito ng pabulong araw at gabi. Anong ibig sabihin kapag binasa mo ng pabulong araw at gabi? Pag pabulong, ibig sabihin parang binubulay-bulay natin yung mga binabasa natin. Na para bang nagmumuni-muni tayo, no, ayon dun sa napag-aralan natin last time na minumuni natin na para bang inuunawa natin sa ating kaisipan yung ating mga binabasa. Pang sa ganun ay pag naunawaan kasi natin ito, baka mas lalong tatagos sa puso natin. Tama ka dyan. Para makinabang sa pagbabasa, kailangan ng pagbubulay-bulay. Bulay-bulay ng binabasa para mas maunawaan ito. At kapag naunawaan natin ang ating binabasa, paano tayo makikinabang?
Siyempre, kapag naunawaan natin yung binabasa natin, siyempre, madali natin itong maisa sa buhay. So, siyempre, kasi tumagos ito sa ating puso na nagagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Saka, siyempre, lalong lumalalim yung pananampalataya natin sa Diyos at siyempre, magiging mas malapit yung kaugnayan natin sa Kanya. Oo, Presi. Dahil naunawaan natin ang ating binabasa, na isa sa buhay natin ito at mas madaling maging masunurin sa Diyos. Boring ba ang pagbabasa ng Biblia? Hindi pala boring kasi kapag kinabang pala ito. Kagaya nga ng natutunan natin sa kanina na nakakatulong pala ito para lalong tumibay yung ating pananampalataya. So, umpisahan ko na yung pagbabasa ng Biblia. Tiyak na natutuwa si Jehovah sa sinabi mong yan. Bago ka nga pala magbasa, manalangin ka muna at hilingin mo ang kaunawaan ng Diyos na Jehovah. At sa umpisa ng pagbabasa mo, maaari mong subukan 10 talata hanggang sa unti-unti mong mabasa ang isang chapter ng Biblia. Araw-araw, maaaring maging pagising mo o anumang oras na kumbinyente ka. Basta ang importante, magbasa ng regular. Maraming salamat sa suggestion mo. Sige, umpisahan ko na yan mamayang gabi. Okay, salamat Sister Carmen Infanso at sa iyong may bahay si Sister Presi Blancad. Si Sister Carmen ay ating sinasanay sa Aralin 19 ng maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Ang aralin po ay tumatagos sa puso. Paano natin malalaman kung talagang tumagos sa puso ng ating Bible study yung kanyang pinag-aaralan? Isang punto dito na binanggit ay kung ikinakapit niya yung kanyang natutuhan or napakilos siya nung kanilang pag-aaral. Sa bahagi ni Sister Infanso, ang kanilang ang goal ay yung kagalakan, malinang yung kagalakan sa pagbabasa ng Biblia. So, papaano niya nalaman na tumagos sa puso? Una, hinayaan niyang sumagot yung kanyang Bible study base doon sa kanyang mga tanong. Mga simpleng tanong, pero yung diwa ng sagot, yung kanyang Bible study ang magbibigay. Pangalawa, doon sa bahagi nila, nakita natin na napakilos yung kanyang Bible study na magsimula ng kanyang personal na pagbabasa ng Biblia. Sa kabuuan, salamat Sister Carmen Infanso sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi at gayon din sa iyong may bahay, Sister Blancad. Dumako na tayo mga kapatid sa ikatlong bahagi ng ating pagpupulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yan, tayo po muna ay sabay-sabay na umawit ng papuri sa Diyos na Jehovah. Awitin natin ang bilang 126 na may pamagat na manatiling gising at magpakatibay. Nahalaw po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 16, Kabanata 13.
Katulad ng ating inawit, gising ba tayo at handang sumunod? O sa diwa ay alerto ba tayo at handang sumunod kapag dumating ang mga sakuna? Ang paksa ng susunod na bahagi natin na may pamagat na laging maging handa sa sakuna ay may kasamang video at talakayan. Ito po ay ihaharap sa atin ni Brother Roy Mata. Nasa mga huling araw na tayo. Ibig sabihin nito mga kapatid, pahirap ng pahirap ang mga kalagayan. Hindi siya paaluan. Tinutukoy yan ng Biblia na mga huling araw. Kung ating titingnan yung ating study notes sa Mateo 24:8, binanggit doon yung matinding paghihirap. Pinakita dito yung literal na tumutukoy sa matinding kirot ng panganganak. Matagal yun at mahirap na mahirap. Ibig sabihin, kapag may sakuna na napakahirap harapin, laging nakakatanggap ang bayan ni Jehovah ng mga tagubilin. Ulitin natin, laging nakakatanggap ang bayan ni Jehovah ng mga tagubilin. Ibig sabihin, makakaligtas tayo kung magiging masunurin tayo. At hindi lamang yan, inihanda tayo nito sa espiritual at pisikal na mga paglalaan o paghahanda. Talakayin natin ang dalawang paghahanda na ito mga kapatid. Una, maghanda sa espiritual. Ano bang ibig sabihin nito mga kapatid? Ibig sabihin, ngayon pa lang, gumagawa na tayo ng magagandang routine sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Ngayon pa lang, wala pang sakuna. Yung turo sa atin ito, nasikaping maging mas mahusay sa iba't ibang paraan ng pangangaral natin. Kasama na dito ang pagtuturo. Kapag ginawa natin ito mga kapatid, maiwasan natin magpanik kung pansamantalang mapawalay sa mga kapatid natin, lalo na kapag may sakuna. Halimbawa, tayo ay napawalay, so hindi tayo magpapanik. Dahil walang makapaghihiwalay sa atin kay Jehovah at kay Jesus na ating matalik na kaibigan na kung saan doon tayo malapit na malapit tayo sa kanila. Hindi sa ating mga kakilala. Kaya doon pa lamang mga kapatid, ikinikintan lang sa ating puso't isipan ang magkaroon tayo ng personal na malapit na kaugnayan kay Jehovah. Yun ang spiritual na mga paghahanda. Ikalawa, maghanda sa pisikal. Ano naman ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito mga kapatid na bukod sa go bag, ang bawat pamilya ay dapat magtabi ng pagkain, tubig, gamot at iba pang pangangailangan sakaling kailangan nilang manatili ng matagal-tagal sa isang lugar. Pagkain, damit, tubig at iba pa. Yun ang ba? Kumusta yung ating durable power of attorney? Baka nakakalimutan natin yun mga kapatid. Paisuyo din. I-update din natin ito. Kung sa mga wallet natin, ilang taon na nakalipas, hindi pa na-update. Paisuyo mga kapatid. Bueno sa larawan dyan mga kapatid, makita natin dyan sa picture. Yung picture dyan ng isang pamilya na habang naghahanda sila ng kanilang go bag o supply ng pang-emerhensya. Yan. So binanggit natin kanina mga kapatid na ang bayan ni Jehovah ay laging naglalaan ng mga tagubilin o kaayusan para maging handa. Dahil dyan, mayroong sulat sa atin ang ating sangay. Dahil sa mga paghahandang yan, tawag dyan ay love letter sa ating mga kapatid. Ito yung mga impormasyon na babasahin sa atin at ipapaalala sa atin kung paano maghanda. Ito siya mga kapatid, yung pakinggan natin mabuti. Sa pagpaplano ng pamilya ninyo tungkol sa pagiging handa sa sakuna, pakisuyong siguraduhin na sa kalihim ang updated na contact information ninyo at emergency contact. Gayon din, paulit-ulit na nating nakita na may magagandang resulta kapag ang mga kapatid ay may nakahandang go bag at laging handang sumunod sa mga tagubilin kapag napapaharap sila sa iba't ibang uri ng sakuna at alam nila pati una kung saan pupunta para mag-evacuate kung kinakailangan. Pakisuyong siguraduhin mayroon kayong go bag at suriin ang mga laman nito kahit isang beses bawat taon. Kapag nagkaroon ng sakuna, maaaring lumikas ang mga kapatid mula sa mga tahanan o mga tahanan nila. Maraming salamat sa pagkabukas palad ninyo para tulungan ang mga nangangailangan tulad ng paggalaan sa kanila ng pansamantalang matutuluyan o iba pang praktikal na tulong.
Lubos nating pinapasalamatan ang pagsisikap ng mga Disaster Relief Committee at ng iba pang tumutulong sa relief operation work na ito. Ngayon mga kapatid, balik tayo sa ating programa. Ngayon, ating panoorin ang isang video na tutulong sa atin na handa ka ba sa sakuna? Paisuyo po sa ating video. Nagbabala si Jehovah na sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. Magkakaroon ng taggutom, epidemya, lindol sa iba't ibang lugar, at iba pang nakakatakot na mga bagay. Nandyan din ang mga wildfire, pagputok ng bulkan, malalakas na bagyo, at mga sakunang gawa ng tao. Dumadami din ang mga protesta, krimen, at digmaan. Saan man tayo nakatira, makakaranas tayo ng likas na mga sakuna o mga sakunang kagagawan ng tao. Paano natin ito mapaghahandaan? Una, maghanda sa espiritual. Ang sabi sa Isaiah 30:15, magkakaroon kayo ng lakas kung mananatili kayong panatag at magtitiwala. Kaya patibayin natin ang kaugnayan natin kay Jehovah at dapat ngayon pa lang buo na ang tiwala natin sa Kanya. Hindi natin aasahan na pipigilan ni Jehovah ang mga sakuna, pero kapag nananalangin tayo sa ganong mga sitwasyon, ipapaalala ng banal na espiritu ang mga tekstong magpapakalma sa atin at tutulong para makagawa tayo ng tamang desisyon. Ikalawa, maging praktikal, maghanda ng go bag. Dapat meron itong pangunahing kailangan natin gaya ng first aid kit at gamot, tubig, mga pagkaing di madaling masira, Biblia, at iba pang mahalagang bagay. Maganda din kung may reserba tayo sa bahay ng mga pangunahing pangangailangan natin sakaling hindi tayo makalabas ng bahay ng matagal-tagal na panahon. Alamin kung anong supply ang inirerekomenda ng gobyerno sa lugar ninyo. Huwag din nating kalimutang i-update ang mga elder kapag nagbago ang address natin o contact number. Pag ginawa natin yan, mas madali tayong matutulungan kapag may sakuna. Sa family worship, pwedeng pag-usapan ng pamilya ang mga sakunang posibleng mangyari. Ang pag-atake ng mga terorista at ang mga protesta ay pwedeng mangyari ng biglaan kahit saan. Kaya pag-usapan kung ano ang gagawin nyo sa bawat sitwasyon, pati na ang lugar kung saan magkikita at kung paano kokontakin ng mga elder. At ikatlo, maghanda na ngayon kung paano makakatulong sa iba kapag may sakuna. Anong tulong ang ginagawa ng mga elder sa panahon ng sakuna? Kung alam nilang may paparating na sakuna, titiyakin ng bawat tagapangasiwa ng grupo na nasa ligtas na lugar ang mga kapatid. Pagkatapos ng sakuna, tatawagan ng mga tagapangasiwa ng grupo ang lahat ng nasa grupo nila para alamin ang kailangan ng mga ito. Kailangan ng panahon para ihanda ang mga relief, lalo na kapag nagkakaubusan ng supply. Kaya napakahalagang maghandang mabuti, sumunod sa babala ng gobyerno, at i-update ang mga elder sa kalagayan natin. Sinasabi sa Filipos 2:4, isipin ninyo ang kapakanan ng iba. Kapag nakapaghanda tayo, mas maraming tulong ang maibibigay sa mga naapektuhan ng husto. Baka nga makatulong pa tayo sa mga kapatid sa kongregasyon natin o sa kalapit na mga lugar kahit naapektuhan din tayo. Halimbawa, baka may mga kapatid na mga ilangan ng matutuluyan. Baka pwede natin silang patuluyin sa bahay natin. O baka kailangan nila ng pagkain o ibang supply. Pwede nating i-share sa kanila kung ano man ang meron tayo. Baka makatulong tayo sa paglilinis o pagre-repair ng nasirang bahay nila kung safe namang gawin yun. Pero paano kung sa ibang lugar nangyari ang sakuna? Pwede ba tayong pumunta doon para tumulong? Kung kailangan, ang tanggapang pansangay ang mag-aatas ng mga kapatid na mag-oorganisa at tutulong sa relief work. Kaya kung gusto mong makatulong, may pwede ka nang gawin ngayon pa lang bago magkaroon ng sakuna. Humingi ng application form sa mga elder para kapag nagkaroon ng pangailangan, alam ng tanggapang pansangay na handa kang tumulong.
huwag din nating kalimutang malaking tulong ang panalangin. Kung ipapanalangin natin sila, tutulong tayo sa relief work, at magdodonate para sa pambuong daigdig na gawain, matutulungan natin ang mga kapatid. Hindi talaga natin maiiwasan ang lahat ng likas na sakuna at mga sakunang gawa ng tao. Pero kung masunurin tayo sa salita ng Diyos at sa mga tagubili ng organisasyon ni Jehovah, mapapapurihan natin ang kanyang pangalan. Kung papatibayin natin ang ating espiritualidad, ihahanda ang mga kailangan natin at magpaplano para makatulong sa iba, makakatiyak tayong pagpapalain ni Jehovah ang pagsisikap nating maging handa sa sakuna. Maraming salamat sa ating video. Ngayon mga kapatid, ito naman yung bahagi natin. Ayun sa video natin na panood. Tanong natin sa unang tanong, paano tayo tinutulungan ni Jehovah kapag may sakuna? Kay Sister Carlos po, paisuyo sa likuran. Alam natin na nasa mga huling araw na tayo, kaya't iba-ibang ang nangyari sa buong mundo. Ang espiritual na pangunahan sa ating buhay, panalangin. Ang Isaiah 30:15, nagsasabi magkakaroon kayo ng lakas kung mananatili kayong panatag at magtitiwala. Maraming salamat. Tama na po yun. Sa number 2 tayo, tanong natin, ano ang pwede nating gawin ngayon pa lang para maging handa? Kay Sister Masangkay, pasuyo. Linda Masangkay. Kailangan po natin na patibayin ngayon pa lang yung ating pananampalataya, yung ating spiritual na pangangailangan para handa tayo yung panahon na yon. At ganoon din sa pamilya, kailangan natin pag-usapan na ngayon pa lang kung halimbawa dumating yung araw na yun, kung saan magkikita, pwede na pong pag-usapan iyon. At ganoon din, kung saan yung lugar na pwedeng magkita-kita kung sakali man. At maghanda din ng ready na bag na mayroon pong mga gamot, damit, pagkain na hindi madaling masira. At ganoon din yung Bible na hard copy. Kasi kung cellphone, kung walang kuryente, hindi natin mababasa yon. Kaya ganon din po yung mga elder, kailangan po malaman nila yung ating cell number na bago para madali po nila tayong makontak kung sakali man. Maraming salamat, Sister Masangkay. Katong tanong natin mga kapatid, paano natin matutulungan ang mga naging biktima ng sakuna? Ay Sister Adamosa, paisuyo. Gaya po nung pinakita dun sa Filipos 2:4 na ang iisipin natin hindi lang yung ating sarili, kundi kapakanan din ng iba sa paanong paraan. Kung tayo man pa bagamat apektado, pero may nakita tayong nangangailangan ng tulong at kaya naman natin, pwede nating ibahagi yon. At kung kinakailangan din po na hindi man physical natin magawa, sabi po doon ang pagbibigay ng donasyon o kaya po yung malaking bagay na nagagawa ng panalangin para sila po ay matulungan sa spiritual na mga paraan. Okay, salamat. Meron pa kayo naalala doon sa video natin mga kapatid? Ano pang may tutulong natin? Kay Brother Omali, Rins, paisuyo. Yung pagkakaroon ng volunteering spirit, pwede tayo mag-volunteer kung angkop sa kalagayan o sa sitwasyon. Pwede tayong humingi ng application form, yung A-2, o kaya pwede tayong mag-apply online para kung kailangan, pwede tayong makatulong doon sa lugar ng nangangailangan. Ayan. So maalala natin doon mga kapatid, yung paghahanda natin sa mga sakuna tulad niyan. Kaya ang tanong sa ating mga sarili mga kapatid, ito, nitong nakaraang sakuna, nakaraan hindi yung paparating pa lang. Paano nakatulong sa akin ang pagiging handa? Di ba? Sagutin natin yan mga kapatid. Sagutin yung ng ating sarili kung paano nga ba. Kapag may dumating, lalo ngayon, buwan na ng Hunyo, malapit na, marami ng mga sakunang parating, ngayon pa lang, handa na tayo. Kaya hanggang dito na lamang ang ating bahagi. Maraming salamat, Father Roy Mata, sa mahusay na pangunguna sa talakayan. At bilang pagdiriin, mga kapatid, pwede nyo isave yung video
para ma-remind kayo kung ano ang pwede ninyong gawin kapag dumating ang sakuna. Okay? Dumako na tayo sa huling bahagi ng ating pagpupulong, ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang huling bahagi ng Kabanata 26, mga talatang 18 hanggang 22 kasama ang kahon. Ang talakayan na ito sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia ay pangungunahan sa atin ni Brother Ezekiel Magpili kasama ang kanyang tagabasa si Brother Vince Daulo. Muli, magandang gabi ulit sa inyo mga kapatid, sa mga bisita namin at sa mga kapatid na nasa Zoom. Tapusin natin ang Kabanata 26. Ang tema nito ay walang mamamatay sa inyo. Itutuloy natin yun mula 18 hanggang 22. Okay, marami tayong matutunan dito tungkol sa mga karanasan ni Apostol Pablo. Okay, simulan natin ito sa pagtulong sa atin ni Brother Vince Daulong sa pagbasa sa 18 hanggang 20. Lumilitaw na sa isla ng Malta, sa timog ng Sicilia, napadpad ang mga nakaligtas. Bagaman iba ang wika ng mga naninirahan sa islang iyon, nagpakita sila ng pambihirang kabaitan. Nagpaninga sila ng apoy para mainitan ang mga estrangherong basang-basa at nangangatog sa ginaw. Sa pagkakataong ito, isang himala ang naganap. Tumulong si Pablo sa pamumulot ng mga kahoy para ipanggatong. Habang inilalagay niya ang mga ito sa apoy, isang ulupong ang lumabas at kinagat siya nito sa kamay. Inakala ng mga taga-Malta na parusa ito ng mga Diyos. Inakala ng mga taga-roon na mamamaga ang katawan ni Pablo. Ang orihinal na salitang ginamit para dito ay isang termino sa medisina ayon sa isang referensyang akda. Hindi katakatang pumasok ang gayong pananalita sa isip ni Lucas, ang minamahal na doktor. Sa paano man, naipagpag ni Pablo ang makamandag na ahas at walang masamang nangyari sa kanya. Okay, salamat. Bago natin dakuan itong mga tanong, nalaman natin na sa isla ng Malta napadpad si Apostol Pablo. Alamin muna natin kung saan Malta sila napadpad. Talakayin muna natin yung nasa kahon. Pakisuyo, Brother Vince, pakibasa. Saang Malta sila napadpad? Iba't ibang isla ang inakalang Malta kung saan nawasak ang barkong sinasakyan ni Pablo. May nagsasabing ito ang isla malapit sa Corfu, sa kanlurang baybayin ng Gresya. Ang isa pang teorya ay batay sa salitang ginamit para sa Malta na nasa ulat ng mga gawa. Ang salitang Grego na ginamit ay Melite. Kaya sinabi ng ilan na tumutukoy ito sa Melite Illyrica na tinatawag ngayong Miljet na malapit sa baybayin ng Croatia sa dagat Adriatico. Totoo namang binanggit sa gawa 27:27 ang dagat ng Adria. Pero noong panahon ni Pablo, mas malawak ang katubigang sakop ng Adria kumpara sa dagat Adriatico sa ngayon. Saklaw nito ang dagat Ionian at ang katubigan sa silangan ng Sicilia at kanluran ng Creta, kaya sakop din ito ang dagat malapit sa Malta ngayon. Ang barkong sinasakyan ni Pablo ay itinulak ng hangin patimog mula Sinido papuntang Creta. Kung pagbabatayan ang napakalakas na hangin ng bagyong iyon, imposibleng nagbago ng direksyon ang barko pahilaga at nakaabot pa sa Miljet o sa isang isla malapit sa Corfu. Kaya malamang na ang Malta na tinutukoy sa ulat na ito ay sagawi pa roon sa kanluran. Kaya ang isla ng Malta na nasa timog ng Sicilia ang malamang na lugar kung saan nawasak ang barko. Okay, salamat, no? Okay, napapansin natin dito na meron dalawang isla ang tinutukoy na Malta. Ano yung una? Dalawa yung palagay kung saan tong Maltang ito Ano yung una? Saan yung palagay nila? Si Brother Roy? Una dito yung binanggit nila na isla na malapit sa Corfu, sa kanlurang baybayin ng Gresya. Ayun, yun yung una. Ano yung ikalawang akala nila itong Malta na ito? Saan ito? Si Brother Renz?
yung island na tinatawag na Millet. Malapit ito sa Croatia. Mas malayo ito compared dun sa island, dun sa may Corfu. Ayan. Bakit ang palagay nila, sangayon doon sa gawa 27, ito yung nasa dagat ng Adria? Bakit akala na ito yung Malta na tinutukoy dito? Si Brother Calso, Dan? Yun ng panahon ng Biblia, panahon ni Pablo, malawak ang katubigan sakop nito noong panahon yon. Kaya, halimbawa, yung dagat Ionian, silangan ng Sicilia, Creta, kumbaga, sakop niya yun na akala ng iba ngayon, akala nga ng iba yung bukod sa Gracia, akala naman nila sa Croatia. Kaya maraming iniisip mga tao noon. Pero ang nasa Biblia, yung baybayang Croatia, sabi basta malapad, maraming sakop ito nung panahon yon. Pero ngayon, ang totoo talaga, nakita ayon sa mga historians, nakita nila talaga ang Malta ay sakop ng Sicilia. Sicily. Ayun, tama, no? Paano nila napatunayan na itong Malta na ito yung sakop ng Cilicia? Yung Sicilia, ano? Sicilia. Bakit hindi pwede ito doon sa malapit doon sa Croatia, doon sa dagat Adriatico? Sige, si Brother Renz. Ang basehan yung direksyon kung saan sila tinatangay ng hangin. Kasi para makarating doon sa island, malapit sa Corfu, pati doon sa Millet, sa may Croatia, kailangan nilang bumiyahe pa north, pataas. Pero imposible yun kasi papunta sila ng left side o pakanluran. Kaya yung tanging island na pwede nilang puntahan na Malta is yung nasa south ng Cilicia or Sicilia. Ayun, no? Hindi pwedeng itulak yung barko pabalik, no? Kaya kung saan yung ano ng hangin, doon talaga papunta sila, doon sa lugar na yun, no? Kaya patunay nito na yun, hindi doon sa binanggit na dagat Adria, hindi ito yun doon sa Croatia, no? Kaya malinaw na yun, no? Nalaman natin na yung lugar na pinuntahan nila, sangayon doon sa ay doon sa timog ng Sicilia, no? Okay, sa tanong na tayo sa 18 hanggang 20. Paano nagpakita ng pambihirang kabaitan ng mga taga Malta? Doon muna, paano natin nakita na nagpakita sila ng kabaitan doon sa mga napadpad doon sa kanilang isla? Sister Ampi, Calso. Nagpaningas sila ng apoy para mainitan ang stranger basang-basa at nangangatog pa sa ginaw. Ayun, okay. Malinaw na yun, no? May kalagdagan si Brother Tom. Makikita nga natin doon yung magandang halimbawa ng mga taga-Malta kasi iba naman yung wika nila. So nandun yung kanilang pagiging mapagpatuloy. Binanggit doon sa gawa 28:2 na talagang pambihira yung kabaitang ipinakita nila. At inesikaso, sabi nga doon sa komento ni Sister, ang pinagpaningas ng apoy dahil sa basang-basa sila ng halimbawa giniginaw o umuulan. Ayan. O bakit ba itong mga nakaligtas na ito ay basang-basa at nangangatog? Kailangan nila na mainitan. Ano ba yung nangyari sa kanila noon? Paano sila napadpad doon? Si Brother Luis Lo. Dahil nga sa malakas na hangin, nawasak yung barko. At considering na yung panahon ay magwi-winter na, magtataglamig. Nawasak ang barko, napunta sila sa dagat, kailangan nilang lumangoy papunta sa Pampang, talagang basang-basa sila pagdating nila doon at talagang giniginaw. Ayun, yun yung resulta nun, no? Nababad ka sa tubig, kailangan mo talaga mainitan, matuyuan ka, no? Kaya makikita natin yung kabaitan ng mga nasa Malta, no? Sa kadugtong na tanong, bago yun sa himala na ginawa ng Diyos na Jehovah para kay Pablo, ano yung ginawa muna ni Apostol Pablo para makatulong sa kanila? At ano nangyari sa kanya? Sister Atamosa. Pinakita po ni Pablo na tumulong po siya na mamulot ng kahoy para dun sa panggatong kaso po
sa di inaasang pangyayari ay siya po ay nakagat ng ulupong. Kaya inakala po ng ilan na yun po ay parusa galing po sa Diyos. Ayan. Totoo ba na talagang maraming ulupong doon sa lugar ng Malta? Ano yung sinasabi ng footnote? Si Brother Odi Belmonte. Familiar naman po yung mga taga roon po sa ahas na ulupong. Pinapahiwatig po na nag-exist talaga noon yung ulupong po na ahas. Pero sa ngayon po, maaari naging endangered species at sa ngayon halos hindi na nag-exist yung ulupong ngayon. Kaya maaari dahil sa pabago-bago po ng kapaligiran, paglipas po ng daan-daang taon, tsaka sa pagdami na rin po ng mga nakatira sa isla. Kaya sa ngayon po, wala na pong ulupong doon. Okay. Jose, no? Kaya, nung nakagat si Apostol Pablo ng ulupong, ano ang posibilidad na mangyari sa kanya? At ito ay pinatotohanan ni Lucas. Sister Umali? Sa Gawa 28:6, inaasahan nga po ng mga taga-Malta na mamamaga yung katawan ni Pablo at bigla na lang daw siyang mabubuwal at mamamatay. Pero nung naghintay pa sila ng matagal, nakita po nila na wala namang nangyaring masama kay Pablo. Kaya nagbago po yung tingin nila at sinabing isa siyang Diyos. Ayan, no? Okay, no? Kaya doon sa kalagtong na tanong kanina, anong himala ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Pablo? Kaya doon nangyari ngayon sa kanya, nakagat siya ng ng ulupong Totoo naman, pagka nakagat ng ahas talagang yung lugar na nakagat nun, mamamaga talaga yun. Kasi yung lason, kakalat. No? Kaya anong ginawa sa tulong ng Diyos na Yehova? Diyos na Yehova ang gumawa ng himala na ito para kay Apostol Pablo. Ano ngayon ginawa ni Apostol Pablo? Sister Atamosang. Naipagpag po ni Pablo ang makamandag na ahas at walang masamang nangyari sa kanya po. Ayan, no? Okay, salamat. No? Nakikita natin na okay, si Brother Junel. Makita po natin dito na talagang itong ulupong ay isang makamandag kasi sa English binabanggit na ito isang viper. Kumbaga yung viper na ahas ay halos kasing tindi nito ng isang cobra at ito isang meron siyang neurotoxin. Kaya pag nakagat ka nito halos wala pang minuto maaari kang mamatay. Kaya makita natin na talagang ito ay isang himala na nangyari kay Apostol Pablo. Ayan, okay. Makita natin yung himala, no? Pinagpag lang ni Apostol Pablo. Siguro pinagpag niya lang yung lugar na nakagat, nahulog yung mga siguro yung kamandag na nandoon, yung kinagat sa kanya. Pinagpag niya lang, nawala na yung kamandag. Kaya nakita nila na himala iyon. Kaya akala ng mga doon, si Apostol Pablo ay isang Diyos, no? May kinalaman kay Lucas, ano ipatotoo natin na talaga si Lucas ay isang doktor. Kasi gumamit siya ng termino sa medisina yun, mamamaga yung katawan pagka nakagat ng ulupong, no? Paano natin nasabi na talagang doktor ito, si Lucas? Ano pa totoo sa Biblia? Pwede niyong banggitin yung teksto na nandyan. Sister De Macali sa kaliwa. Yun nga pag nasa Colossus 4:14, sinabi po doon na binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na doktor, at ni Demas. Ayan, salamat, no? Okay, malinaw na yung punto, no? Dito tayo sa parapo 21, Pasuyo. Ang mayamang si Publio na may mga lupain ay nakatira doon. Maaring siya ang pinakamataas na Romanong opisyal sa Malta. Ayon kay Lucas, si Publio ang pinuno sa isla. Ang titulong ginamit ng manunulat ang eksaktong makikita sa dalawang inskripsyong nakita sa Malta. Pinatuloy at inasikaso ni Publio sa bahay niya si Pablo at ang mga kasama nito sa loob ng 3 araw. Pero may sakit ang ama ni Publio. Isinulat ni Lucas na ang lalaki ay may lagnat at disenterya. Gumamit siya ng mga termino sa medisina para banggitin ang eksaktong sintomas ng sakit nito. Nanalangin si Pablo at ipinatong niya ang mga kamay niya sa lalaki at ito'y gumaling. Namangha ang mga taga roon sa himalang naganap. Kaya dinala nila ang iba pang may sakit para mapagaling ang mga ito at nagbigay sila ng mga regalo para matugunan ang mga pangangailangan ni Pablo at ng mga kasama niya. Okay, salamat muli. Sa 21a,
Anong mga halimbawa ng pagiging eksakto o tumpak ang makikita natin sa ulat na ito ni Lucas? Anong mga halimbawa? Magbigay ng isa. Na yung ulat talaga ni Lucas na nakasulat sa gawa, eksakto talaga ito, tumpak. Ano yung halimbawa na pinapakita dyan? Ano yung una? Kung pansinin nyo nasa gawa 28, 7 hanggang 10, nandyan. Yung ulat na yan, talagang totoo yan. Ano yung patotoo dyan? Paano natin masasabi na eksakto yan, tumpak? Brother Luis Lo? Pinanggit dito na yung si Publio, na isang pinuno sa isla. Sa English ay ginamit yung salitang principal man of the island. Kasi pinakita rito na itong si Publio ay binanggit sa isang ang titulong ginamit dito ay eksakto makikita sa dalawang inskripsyong nakita sa Malta. So yung secular history nagpapatotoo doon sa paggamit o sa title na ginamit mismo ni Lucas. Ayun, no? Yun ang isa, no? Ang linaw, no? Yung may nakita na dalawang inskripsyon tungkol sa Malta na nagpapakilala dito kay Publio na ito talaga yung pinuno doon sa isla na iyon. Ano yung ikalawa? Ano yung isa pang halimbawa na nagpapakita na talagang eksakto tumpak yung mga ulat na isinulat ni Lucas sa gawa na makikita natin sa gawa? Sister Sherin Calso? Naging hospitable kasi itong si Publio at pinatuloy sila sa tahanan nito at doon nakilala nila ang tatay ni Publio na binanggit ni Lucas noon na may sakit. Binanggit niya yung exact diagnosis, medical diagnosis ng tatay nito. Sinabi niya na meron itong lagnat at dysentery, sa English dysentery. At yung dysentery, ang exact medical diagnosis pala ito na merong infection sa bituka. Ayan, husay, no? Talagang nakikita natin na malinaw yung pagkakabanggit na explain ni Sister Calcio yung dysentery, no? Makikita natin talagang doktor talaga si Lucas, no? Kaya yung diagnostic niya, tama-tama, no? Okay, sa karagdagan tanong tayo sa B. Unang bahagi ng tanong sa letter B. Anong mga himala ang ginawa ni Pablo? Siya na ngayon na naghimala, si Apostol Pablo na. Anong himala yung ginawa niya? Sister Magallanes? Ayun na nga po na nanalangin po si Pablo at ipinatong niya po yung kamay niya sa ama ni Publio at ito'y gumaling po. Okay, tama. Bukod doon, sino pa yung mga pinagaling ni Pablo? Si Brother Nolan. Dahil doon, namanga yung mga taga roon. Dahil sa namanga sila doon sa pinagaling ni Apostol Pablo, pati yung mga kapitbahay pa nila kung saan lugar, dinala pa nila yung may sakit na yan. Ayun, nabalitaan nila ang husay ni Apostol Pablo, pinagaling yung ama ni Publio, nabalitaan nila yun, isla yun. Talaga sa isla, pagka mayroong isang nangyayari doon, kakalat na yun, isla lang, isang isla lang yun. Kaya balitang-balita yung ginawa ni Apostol Pablo. Kaya makikita natin na nagdatingan lahat ng mga may sakit. No? Ano ngayon ang resulta, naging epekto nito doon sa mga taga-Malta nung ginawang himala ni Apostol Pablo? Si Brother Rizal muna. Doon sa verse 10 ng chapter 28, binanggit doon, bilang pasasalamat, binigyan nila kami ng maraming regalo at naglayag kami. At binigay niya ang lahat ng kailangan namin at kinarga sa barko. Ibig sabihin talaga hindi konti, maraming mga regalo ang natanggap nila dahil doon sa makahimalang pagpapagaling ni Pablo. Yun yung okay, Sister Tamosa. Tsaka
kahit na binigay po yung talagang pangangailangan nila, pinakita po doon sa ulat na ang pagbibigay po pala ng regalo ay pagpapakita po ng paggalang sa mga gumawa po ng ganong mga bagay. Okay, salamat, no? Okay, si Brother Tom. Makikita natin dito yung kabutihan ng Diyos na Yehova kasi wala pa naman sila sa Roma pero pinaglaanan sila ng Diyos na Yehova. Bakit? Kasi nasira yung kanilang barko, nawala yung kanilang mga kagamitan, maaaring mga pagkain, pero dahil doon sa pangyayaring ito, yung binanggit ni Brother Rizal doon sa talatang Diyos na binigyan ng mga pagkain yung sina Apostol Pablo para sa kanilang pagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Linaw, no? Makita natin yung mga katangian talaga ng taga Malta, no? Na bukas palad sila, no? Kasi Brother Roy. Bagaman hindi naman na nakalagay sa ulat kung ano naman ang pagtugon na ginawa ni Pablo doon sa kanila. Malamang pinangaralan din sila ni Pablo. Yan, no? Okay, malinaw na. Makikita natin talaga yung pagiging mapagpatuloy, bukas palad nila. Lahat ng pangangailangan na nakakuha ulit sila ng barko para maglayag na sila papunta ng Roma. No? Kumpleto lahat yung mga ibinigay doon sa kanila noon. Kaya hindi na sila magugutom doon. Yung mga pangangailangan nila, siguro yung mga damit nila, mga gagamitin nila habang natutulog, kumpleto. No? Kita natin yung tunay na katangian. At paano natin maikakapit ito sa ating panahon? Katangian ng mga taga Malta. Brother Calso. Tulad nga ngayon, yung tema ng ating paksa puro sakuna, no? Pagka dumanas na sakuna, kaya handa tayong tumulong. Pwedeng patuloy sa bahay kung wala silang matirhan, ano? Bigyan ng sapat na pagkain, no? Kahit na hindi natin kawika, hindi natin maintindihan ang salita nila, halimbawa, no? Pero magkakaintindihan nyo sa pagitan ng pagkilos mo, pagpapakita ng hospitality, generosity, maintindihan nila yung wika na yon. Okay, maraming salamat. No? Dumako na tayo dito sa huling parapo, 22. Gaya ng nakita natin, talagang eksakto at tumpak ang ulat tungkol sa bahaging ito ng paglalakbay ni Pablo. Sinabi ng isang propesor, ang ulat ni Lucas ang isa sa pinakadetalyadong paglalarawan ng mga pangyayari sa Biblia. Ang mga detalye nito tungkol sa paglalayag noong unang siglo ay eksaktong-eksakto at ang paglalarawan nito sa kondisyon sa silangang Mediteraneo ay tumpak na tumpak. Ano pat masasabing galing talaga ito sa isang aktwal na tala-arawan. Malamang na isinulat ni Lucas ang gayong mga detalye noong kasama siya ng apostol sa paglalakbay. Kung gayon, tiyak na marami pa siyang naisulat sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Ano kaya ang mangyayari kay Pablo pagdating nila sa Roma? Tingnan natin. Okay, salamat no, Brother Vince, sa pagtulong sa amin sa mahusay na pagbasa. No? Tanong sa letter A sa 22. Paano pinuri ng isang propesor ang ulat ni Lucas tungkol sa paglalakbay patungong Roma? Yung paglalakbay ni Apostol Pablo patungong Roma, paano ito pinuri ng isang propesor? Brother Bong Libres. Binanggit nga ng isang profesor na talagang eksakto yung pagkakaulat ni Lucas. Detalyado ito, yung paglalarawan niya, yung mga lahat ng nangyari dun sa paglalakbay nila. Kaya naman naisulat ni Lucas na talagang eksaktong-eksakto, yung aktwal na tala-arawan, kasama siya doon sa paglalakbay ni Apostol Pablo. Kaya naiulat niya iyon ng tamang-tama ang paglalarawan, kaya naman napuri ito ng isang profesor. Okay, hindi no? Okay, ano pa yung masasabi nyo? Si Brother Jeric Nuestro. Bukod sa eksakto, nalarawan din yung kondisyon nung silangang Mediteraneo, yung paglamig, yung paglakas ng hangin mismo sa araw, sa buwan na yon. Kaya talagang tama lahat ang inuulat ni Lucas. Ayan, salamat no? Okay. Mayroon pa? Sa uling tanong, ano ang tatalakayin natin sa susunod na kabanata? Letter B na.
Si PJ. Ang tatalakayin natin sa susunod na kabanata ay ano kaya ang mangyayari kay Pablo pagdating nila sa Roma po. Ayun, no, maglalakbay na sila papuntang Roma. Ayun ay aabangan natin sa susunod na mga kabanata. No? Yung paglalakbay na hanggang sa nakarating si Apostol Pablo sa Roma. No? Okay. Isang question pa. Ano natutunan natin sa tinalakay natin sa para po 18 hanggang 22? Anong mga katangian pwede natin ikapit sa ating panahon sa pagmiministeryo natin? Brother Renz? Yung isang punto tungkol sa paglalaan ni Jehovah sa mga naglilingkod sa Kanya. Katulad ng nangyari kila Pablo, nawala yung mga baon nila, yung mga kargamento, yung mga supply nila. Pero sa pamamagitan ng mga taga-Malta, naglaan si Jehovah ng pangailangan na eksaktong-eksakto at kailangan na kailangan ni Pablo at ng mga kasamahan niya. Ayan. Yung katotohanan, si Brother Calso po. Kanyang. Yung layunin niya na mangaral ng mabuting balita, sinagawa niya talaga kahit na dumanas siya ng ganung, kumbaga nanganib ang kanyang buhay. No? Paglipat niya ng barko, mangangaral siya doon. Nung lumipat na siya ng mas malawak, nung isinakay yung mga mga preso, sabi niya, lumawak ang aking teritoryo. Kaya tama lang na si Apostol Pablo talagang binanggit sa kanya na siya lang ang lubusang, isa siya sa mga lubusang nangaral ng mabuting balita. Kaya lahat yung pangyari doon, kahit na hindi binabanggit yung kanyang pangaral, tama yung sinabi ni Roy, posibleng nangaral pa rin sa Apostol Pablo, kahit na hindi binanggit doon. Ayan, no? Brother Rizal? Yung mismong kabanata ng chapter 26 na walang mamamatay. Ayan. Alam natin, susunod, makikita natin, nakarating naman talaga sila sa destination nila na walang isa man ang namatay. Kaya nakapagpapatibay yun na pag sinabi ni Jehovah, iingatan kita, iingatan niya talaga. At tandaan din natin, hindi madali yung ganilang travel. Wasak nga yung barko nila pero lahat sila nakaligtas. Ayan. Sister Calso po, Ampi. Kung paano noon ang mga tao may pambihirang kabaitan, ganun din ang gagawin natin. Ayan. Sister Michelle, Umali. Tunan din po natin dito na yung Biblia, hindi ito aklat ng alamat, kundi ito ay aklat ng katotohanan. Kasi talagang totoo yung mga nangyaring ulat dito at sabi nga eksaktong-eksakto. Ayan, kaya ginagamit natin yung Biblia, no? Sa pagpapatotoo, kasi tunay talaga yun. Totoo yun nasa Biblia, salita ng Diyos. Meron pa? Sister Tamosa? At yamang binanggit po yung pambihirang kabaitan, magagawa po natin to sa ating ministeryo. Totoo, hindi po madali yung init ng panahon, pabago-bago ng panahon. Pero yung paglagay natin ng sapat na kalagayan para matulungan ang iba't isa isip na matulungan sila at mailigtas sa katotohanan, isang bagay po yun na pagpapakita rin ng kabaitan. Okay, salamat, no? Brother Nolan. Si Apostol Pablo ay nakaranas din ng iba't ibang hamon sa buhay. Ano man ang kalagayan niya, nawasak yung barko, pero patuloy pa rin yung pangangaral niya sa mga tao. Kumbaga yung ano niya talaga, tunguhin, makapangpangaral. Tayo ganoon din naman. Ano man yung mga pagsubok, ano man yung mga naranasan natin, tunguhin pa rin natin na makagawa ng mga alagad sa mga tao. Sister Barce. Talagang makahimalang iniligtas si Pablo sa kamatayan kasi kinagat nga siya ng ulupong. Pero yung ulupong na makamandag yon. Pero hindi tinablan ng rabis si Pablo. Kaya makahimalang ginabayan sila ni Jehovah. Okay. Brother Bong, Libles. Nakakapagpatibay yung malaking pananampalataya ni Apostol Pablo at pag-ibig niya sa mga tao. At dahil dyan, narito tayo ngayon. Naintindihan natin yung katotohanan mula sa Biblia dahil sa matinding pananampalataya ni Apostol Pablo. Okay. Sige, huling komento po, Sister Maglangit. Si Apostol Pablo nga po ay hindi umaasa sa sarili lang niya.
kundi lagi po siyang umaasa sa tulong ng Diyos na Yehova, anuman yung sitwasyon ng kanyang pangangaral sa pamagitan po ng panalangin. Kaya dapat po natin itong tularan. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa mahuhusay inyong mga komento. Paumanin po sa hindi ko natawag. Balik na po tayo sa chairman. Maraming salamat, Brother Magpili, sa pangunguna sa talakayan ng pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia, at salamat din kay Brother Daulong sa mahusay na pagbasa. Tayo ay lubos na nakinabang at nasapatan sa ating mga espiritual na pangangailangan sa gabing ito sa pamamagitan ng ating mga programa. Kanina ay nakita natin ang ilang tampok na mga bahagi sa ating pagpupulong, katulad nung kung paano natin pag-iisipan o pakikitunguhan kapag dumating ang sakuna. Maniniwala ba tayo agad sa mga post sa social media? O pagtitiwalaan ba natin yung ating mga naranasan? Siyempre pa, mahigpit na tagubilin sa atin yung pakikinig sa mga tagubilin ng organisasyon. Natuto din tayo sa mga estudyante natin na sinanay sa kanilang mga presentasyon at kanina din sa pagbabasa ng Biblia. At doon sa bahagi ng pamumuhay bilang Kristiyano, ang tampok doon naman ay panatilihin nating alerto ang ating mga sarili kapag dumating ang sakuna. Isang bayo dito, yung ating DPA at yung video na ating napanood. Next week naman, ang ilang tampok doon sa ating pagpupulong na pwede nating abangan ay ang mga ito, katulad ng pwede tayong maging masaya kahit na may mga pagsubok. Yan. Isa lang ilan naman yan sa tampok ng mga bahagi next week na pwede nating antabayanan. Sa kabuuan, nais nating pasalamatan ng Diyos na Yehova sa tagumpay at bisa ng ating pagpupulong ngayong gabi. Marapat lamang na umawit tayo ng papuri sa Kanya bilang pagsasara ng ating pagpupulong. Awitin natin ang bilang 116 na may pamagat na nakagiginhawa ang kabaitan. Ito po ay halaw sa aklat ng Efeso, Kabanata 4, talatang 32.